ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Talaga namang masaya kapag nakakasundo natin ang lahat ng ating nakakasalimuha. Kaya lang sa bahay ay sadyang hindi maiiwasan ang alitan sa ibang tao. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag may palagi kang nakakasama na ayaw sa'yo? Dear Papa Dudut, isa pong magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin sa Barangay LS. Masaya talaga ang feeling kong makapagsulat sa inyo. Solid fan ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na siyang inaabangan ko tuwing tanghalian. Kapag nakikinig nga ako'y nababalikan ko rin ang naging buhay ko. Naalala ko rin ang ilan sa mga pinagdaanan ko. Lalo na ang mga naranasan ko na masaya sa aking pakiramdam. Siya nga pala, Papa Dudut, ako po si Catalina, 65 anyos at tubong Nueva Ecija. Noong nasa tamang edad na ako ay lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran at maghanap buhay. Taong 1977 ay nagsimula akong magtrabaho. Pumasok po ako noon sa isang tindahan ng school and office supplies at nakapwesto ito sa isang kilalang kalsada, ang tinatawag noong araw na Avenida. Ito'y isang karanasan na tuwing naaalala ko ay napupuno ang puso ko ng kapayapaan na may halo ring kaligayahan at pasasalamat. Naalala ko pa rin ang unang beses na nakilala ko ang mga naging katrabaho ko. Ang may-ari ng tindahan na si Manuel at ang bisor na si Teresa. Nakilala ko sila sa job interview ko sa tindahan, Papa Dudut. Pasok! Bukas yan! Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Manuel? Oo, ako nga. Ikaw ba si Catalina? Opo. Sakto, tinitingnan ko ngayon tong biodata mo. Opo ka. Bali ang ina-applyan mong posisyon ay cashier. Opo, sir. Base dito sa biodata mo, high school ang tinapos mo. Di kung tutuusin, ito ang magiging unang trabaho mo. Tama? Opo. Sige nga, Catalina. Ipakilala mo nga ang sarili mo sa akin. Ako po si Catalina, 18 years old, single, coming from the province of Nueva Ecija, Philippines. Kauna-unahang trabaho ko nga po to, pero huwag kayong mag-alala, kakayanin ko ang mga gawain dito. Sabihin nyo lang ang kailangan at gagawin ko ng masinsinan ang anumang ibilin nyo sa akin. Gusto ko yung personality mo ha, and also I like the attitude. Positive at porsigido. Desidido akong magtrabaho, sir. Maganda yan. Saan ka nakatira ngayon, Catalina? Hindi naman ba malayo dito? Hindi ka naman mahihirapan papunta dito sa store. Tumutuloy po ako kasama ng mga kamag-anak ko sa Quiapo. Isang sakay lang po ng jeep at makakarating ako dito. Good, good. 8:00 ng umaga ang pasok ha? Ayoko nang nanilate. Sige po, sir. Makakaasa kayo. Kamusta naman ang abilidad mo sa math? Sa math po? Marunong naman po ako magbilang. Plus, minus, times, divide. Kaya ko naman po. Paano ba yon? 2 times 2 equals 4? 2 times 3 equals 6? 2 times 4 equals 8? Marunong rin po akong pumindot ng calculator. Alam mo, gustong gusto ko yung confidence mo ha. I like you. Huwag ka masyadong kabahan. Tuturuan ka naman namin dito kung ano yung mga gagawin mo. Sige po. Ang gusto ko lang maayos magtrabaho. Ha? Pag may pinagawa sa'yo, gawin mo ang best mo. Ayusin mo ang pagbibilang ng bayad ng mga customer, pati na rin ang pagsusukli sa kanila.
Pagkatapos nun, wag na wag mong kakalimutan na iabot sa kanila ang resibo. At isa rin sa mga requirement dito sa store, dapat palagi kang nakangiti. Okay? Di ko po makakalimutan ngumiti, sir. Yan, ganyan nga. Alam mo naman siguro ang business namin, tindahan to ng school supplies at office supplies. Pagpasok mo pa lang, kitang-kita mo na yung mga nakadisplay, di ba? Marami nga pong mga items, sir. Sari-saring ballpen, libro at kagamitan sa eskwela. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang daming disenyo ng notebook. Mas busy dito kapag peak season, yung bang kagaya ng petsa ng enrollment, mga ganyan. Maraming bumibili ng mga gamit para sa school. Sobrang matao dito kapag gano'n napupuno ang store. Madalas hectic at busy talaga lalo na kapag marami na silang nakapila sa harapan mo. Maganda sa business pero nakaka-stress pa rin pag nagdagsaan ng mga customer. Nako, ganun po ba? O paano yan, Catalina, kapag nakaka-stress na? Kaya mo bang magtrabaho under pressure? Don't worry, matagal pa to. By then, I'm sure, magagamay mo na yung trabaho mo. Sabi mo nga kanina, kakayanin mo. Yes sir, kaya ko yun. At tulad nga rin na nabanggit ko kanina, ituturo naman namin sa'yo kung ano yung mga gagawin mo, Catalina. Marami ka rin mga staff na mga kasama rito, kaya mapaghahatian nyo yung dami ng customer pagka nagdagsaan sila dito sa store. Excuse me po, Sir Manuel. Dumating na po yung bagong stock. May pinapapirma po sa inyo. Okay, Teresa, salamat. Pupuntahan ko na. Ay, nga pala, ipapakilala kita sa bago nating katrabaho. Teresa, ito nga pala si Catalina. Catalina, si Teresa. Hi Catalina, nice to meet you. Hi din po, ma'am. Ako po ba ang bago niyong katrabaho? Ibig bong sabihin, tanggap na ako? Sa tingin ko naman, kakayanin mo yung trabaho dito kaya tanggap ka na. Ay, Teresa nga pala, pakigabayan na lang tong si Catalina ha. Ikaw na mag-train sa kanya. Okay sir, ako pong bahala sa kanya. Salamat po sa tiwala niyo, Sir Manuel. Makakaasa po kayo sa akin. O Catalina, magkita tayo sa Lunes. Pero huwag mong kakalimutan yung sinabi mo kanina ha, na kakayanin mo. Papadudot ang laking tuwa ko noong nagpakita si Manuel ng tiwala sa akin at tinanggap niya ako para sa kanyang store. Bitbit ang pag-asa ng panibagong yugto sa aking buhay. Inasikaso ko ang mga requirements bilang new hire at inayos ang iba pang mga kailangan para sa trabaho. Naalala ko pa noong nagpasukat ako para sa uniform ko, Papadudot. Nagpunta pa ako sa underpass sa ilalim ng Claro M. Recto Avenue, kung saan ay may hilera doon na puro mga mananahi. Marami kasing eskwelahan sa dakong yon ng Maynila kaya maraming paggawaan ng uniform at kaya rin may mga tindahan ng school supplies kagaya ng pinasukan ko. Pagsuot ko ng work uniform at pagtingin sa salamin ay nakaramdam ako ng pagka-proud sa sarili ko. Malinis tignan ang suot ko at mukha kong profesional. Nabuo ang pakiramdam na nasa Maynila na talaga ako at may marangal akong hanap buhay dito. May pagkakabalahan akong bago na siyang hakbang rin na ikagaganda ng buhay ko. Dumating ang unang araw ng pagpasok ko sa tindahan, Papadudot. Sinalubong ako ng itinakda na gagabay sa akin sa trabaho na si Teresa. Sa pagkakaabalay, mabilis na lumipas ang oras hanggang sa hindi ko namalayang lunch break na pala. Magkasabay kaming magkakatrabaho na kumain habang katabi ko si Teresa na siyang kakwentuhan ko, Papadudot. Ay naku Catalina, kanina ka pa humahalakak dyan ha. Nakakatawa kasi yung katrabaho natin. Hindi ko mapigilan ang tawa ko. Pwede na siyang maging komedyante. Mukhang madali rin siyang pakisamahan. Ay naku, pag nakilala mo pang ibang mga katrabaho natin ng mas malalim, makikita mo na bawat isa sa kanila maayos makisama. Mababait ang mga yan. Halos parang pamilya na rin ang turingan namin dito.
Wow! Sana makasundo ko rin kayong lahat. Oo naman! Balang araw, magiging ka-close mo rin sila. Masaya dito. Tipong kahit ang daming ginagawa sa maghapon, hindi ko ramdam yung pagod kasi yung pakikisama namin, grabe. Kaya nga ako nagtagal ng 3 years dito eh. At sa tingin ko, mananatili pa ako dito. 3 taon ka na pala dito, Teresa. Matagal-tagal ka na rin pala sa store. Okay naman kasi magtrabaho dito. Nagkakasundo kami magkakatrabaho dito. Kaya talagang magaan sa pakiramdam kahit na ang daming stress. Tsaka si Sir Manuel, naku, maayos siyang boss. Stricto pero talagang down to earth. Madaling lapitan kapag may tanong ka. Nakikinig siya. Tutulungan kapag resolbahin ang problema mo. Unang tingin ko sa kanya, ang tapang ng itsura niya. Tipong pag gumawa ka ng pagkakamali, dapat humanda ka sa sasabihin niya dahil paprangkahin ka talaga niya. Kahit masasaktan ka, sasabihin niya. Huwag kang matakot kay Sir Manuel. Lahat ng inuutos niya para sa ikaayos ng store yun. Curious lang ako, paano siya kung magalit? Nakita mo na ba? Ang tanong, nagagalit nga ba siya? Naku, hindi ko pa nakitang magalit yun si Sir Manuel kasi palagi siyang kalma kapag kinakausap kami. Kahit isang beses? Nai-stress naman siya, oo. Lalo kapag peak season tsaka tambak talaga yung mga asikasuhin. Pero sa nakita ko kay Sir, palagi siyang mahinahon sa amin. Sa bagay, di naman din namin kasi siya sinusuway eh. Sa sinabi mong yan, nakahinga ako ng maluwag-luwag. Aayusin ko ang trabaho ko para walang masabi si Sir. Ang laki nga ng pasasalamat ko kasi nakapagtrabaho ako kay Sir Manuel. Maayos din magpasahod yon. Tapos patas pang makitungo sa mga trabahante niya. Sakto din lang ang trabahong pinapagawa niya. At mas maraming araw ang kalma kaysa sa stress. Kaya ikaw Catalina, galingan mo. Para after 6 months, pagkatapos ng probationary status mo, gawin kang permanenteng empleyado ni Sir. Dahil para sa akin, ito yung tipo ng trabaho na nako talagang hindi mo pakakawalan. Mukhang maganda nga talaga ang pamamalaka dito para magsabi ka ng ganyan. Mukhang mataas ang tingin mo sa kanya at may respeto talaga. Masasabi mong ganun nga. Mataas ang respeto namin sa kanya dahil may respeto rin siya kung makitungo sa amin. Para nga rin tumatayo siyang tatay-tatayan nyo. Siguro bilang tatay sa sarili niyang pamilya, mahigpit siyang dumidisiplina sa mga anak. Pero sa kabila nun, responsable siya sa pamilya at mapagmahal. Yun ang sa tingin ko. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, wala pang ang asawa yan si Sir. Hala, di pa siya nag-aasawa? Binata pa pala siya at wala pang sariling pamilya? Mukhang malapit na siyang mag-50 anyos. Dumarami na ang puting buhok sa anit niya. Malapit na nga kami magdasal ng nobena para mahanap na niya yung babaeng pakakasalan niya eh. Mukhang may matinding pangangailangan na para dito, Ma'am Teresa. Ay, siya nga pala. Huwag mo na akong tawaging ma'am ha. Teresa na lang. Teresa, tawag mo sa akin. Pangalan ko rin lang naman ang tawag nila sa akin dito eh. Di naman nalalayo yung posisyon natin dito. Halos kakapromote nga lang sa akin bilang supervisor. Parang kailan lang nung ka-share din ako, kagaya mo. Sige, Ma'am Tere. Ay, Teresa pala. Ayan, tama. Pakiramdam ko magkakasundo talaga tayo. O siya, iligpit na natin itong mga pinagkainan natin. Balikan tayo sa trabaho ha. Ituturo ko sa iyo ang inventory at kung paano hahanapin yung mga presyo ng items. Tara! Papadudod sa paglipas ng mga araw sa tindahan ay mas naintindihan ko ang aking trabaho. Itinuro sa akin ni Teresa ang mga gawain sa trabaho at hindi siya naging madamot sa kanyang nalalaman. Nanibago man ako noong una pero paunti-unti kong nagagamay ang mga responsibilidad ko. Hindi naman pala mahirap ang trabaho kapag nasanay na sa ginagawa dito. Nakahalubilo ko lang lalo ang aking mga katrabaho at gaya nga ng sinabi ni Teresa. Hindi nagtagal ay gumaan ang loob ko sa kanila. Halos araw-araw ay nagtatawanan kami. Naging close din kami ni Teresa at halatang nag-i-enjoy din siya sa madalas naming tsikahan. Iba talaga kapag kwela at masayahin ang palagi nating nakakasama. Dahil nakakahawa ang positibong pananaw nila sa buhay, papadudot. Naramdaman ko noon ang pagiging komportable sa pinapasukan ko. Naintindihan ko kung bakit nagtagal si Teresa sa pamamasukan sa tindahan. Masarap sa pakiramdam ang naging trabaho kong ito.
At ng mga panahong yon ay hinahangad ko ang pagpasok sa tindahan araw-araw. Ngunit sa kadahilan ng hindi ko akalain ay may tutuldok pala sa kapayapaang ito, Papa Dudut. May malalabag pala akong kalakaran sa loob mismo ng trabaho na siyang lalabag din sa kalooban ng aking katrabaho na si Teresa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang panahong yon ng matiwasay. Pagkalipas ng ilang buwan ay nasanay ako sa routine ng trabaho ko. Kung noong simula ng pagpasok ko ay maya't maya ang pagtanong ko kay Teresa, sa katagalan ay mas nagagawa ko na ng independent o mag-isa ang trabaho ko. Tulad ng sinabi ko sa interview ko ay ginalingan ko nga, Papa Dudut. Nakarating din sa akin mula sa mga katrabaho ko ang obserbasyon ni Sir Manuel sa akin bilang baguhan. Approve si Sir Manuel sa performance ko at thumbs up daw ako sa kanya na talaga namang ikinatuwa ko. Inaayos ko noon ang trabaho ko, Papa Dudut, kaya inakala ko na wala akong makakaharap na malaking aberya. Ngunit sa lungat sa ninanais ng lahat ay may nagawa akong lubos na ayaw ng boss namin na si Sir Manuel. May naging issue ako tungkol sa paghawak ko ng kaha. Maraming salamat po sa pagbili nyo, sir. Ito po ang sukli nyo. Sa susunod po ulit. Next po. Hello, ma'am. Ito na po ang mga bibili nyo. Buo po ang pera nyo, ma'am. Baka po may barya kayo. Wala po. Naku, sandali lang po, ma'am, ha. Kulang po yung panukli ko dito. Babalikan po kita. Paano kayang gagawin ko? Ako lang ang kahera ngayon dahil absent ang kasama ko. Bakante pa nga ang pwesto niya. Ay, alam ko na. Kukuha na lang ako ng panukli sa kaha niya. Di kasi nagbubukas ang kaha pag walang naibebenta. Dapat kasi may pinapunch muna na item saka kusang magbubukas to. Pero naalala ko may tinuro sa akin si Teresa eh. May pipindutin lang dito para mabuksan ang kaha. Saan nga pa yun? Ito na nga. Itong hinahanap ko. Ayan! Kukuha na ako ng kulang na panukli. Ito na po ang sukli niyo, ma'am. Maraming salamat po sa uulitin. Ay, sa wakas naubos din ang customer. Ako na lang ulit ang mag-isa sa counter ngayon. Catalina. Hi Sir Manuel. Iwan mo na muna yung kaha. Kausapin kita sandali. May tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, sir? Nakita ko na nanggaling ka sa kabilang counter Opo, sir. Bakit ka nanggaling doon? Ano po kasi, sir? Buo po kasi yung perang pinambayad nung kabibili lang. Pagtingin ko po sa kaha ko, kulang na po ang nandito para masuklian siya. O tapos? Naisip ko baka may sapat na barya sa kabilang kaha. Kaya ka pumunta sa kabilang kaha kasi walang tao doon. Opo. O pagbalik mo sa pwesto mo, nasuklian mo yung customer. Opo. Gusto ko lang na malinaw ang pagkakaunawa ko, Catalina. Ha? Nakakuha ka ba ng panukli sa kabilang kaha? Opo, sir. Paano? Nabuksan mo yung kabilang kaha? Nabuksan ko po, sir. Bakit po? May problema po ba? Paano mo mabubuksan yun? Hindi naman pumasok yung kahera na dapat nakapwesto dun sa kabilang kaha. Hindi nabubuksan ang kaha ng basta-basta. Sino nagturo sa'yo kung paano buksan yun? Si Teresa po, sir. Sabi niya po sa akin, pag pinindot sa kaha ang may nakasulat na no sale, magbubukas to kahit wala pang nakapunch na item. Naalala ko yon kaya nakakuha ko doon ng panukli. Si Teresa nagturo sa'yo? Ay, Catalina, hindi mo ba alam na bawal buksan ang kaha kapag walang benta? Ha? Bawal po? Hindi mo ba alam na mahigpit kong ipinagbabawal na mabuksan ang kaha na nakatoka sa ibang tao? Lalo na kapag walang pahintulot galing sa akin.
Hindi ko po alam, Sir Manuel. Hindi ko po alam na bawal ang ginawa ko. Akala ko po ayos lang dahil sakto lang po ang kinuha ko para may panukli sa customer. Wala na po akong kinuhang sobra pa, sir. Bilang kasi yung perang nasa bawat kaha, Catalina. Paano pag nagkulang yung pera tulad ng ginawa mo kanina? Kumuha ka ng pera sa kabilang kaha, ipinanukli mo. Paano pag nakalimutan mong ibalik yung perang kinuha mo sa kaha? Bilang nga yung pera. O sino sisisihin ko? Siyempre yung huling tao na gumamit ng kaha. Hindi ba? Di ba pinaalala sa'yo ni Teresa na bawal yung ginawa mo? Hindi ko po maalala, sir. Teresa! Halika nga rito sandali! Sir, tawag niyo po ako? Nagbukas tong si Catalina ng kaha na hindi naka-assign sa kanya. Ikaw daw ang nagturo sa kanya kung paano buksan ang kaha na wala pang benta. Pero sinabi mo ba sa kanya na bawal magbukas ng kaha na nakatoka sa ibang tao? Ano po? Catalina, hindi ko ba pinaalala sa'yo yun? O ngayon Catalina, uulitin ko yung tanong. Alam mo ba na bawal buksan ng kahang nakatoka sa iba? Akala ko po pwede dahil may dahilan naman po ako. Kumuha lang po ako ng panukli sa kabilang kaha dahil nagkulang po ako sa barya. Sapat lang po ang kinuha ko para may panukli. Hindi ko rin po naisip na magpaalam muna sa inyo. Sorry po talaga, Sir Manuel. Hindi ko na po uulitin to. Alam mo Teresa, sa tingin ko nakalimutan mong ipaalala sa kanya yung bagay na yun eh. Dapat alam din ni Catalina lahat ng mga proseso natin dito. Lalo na sa paghahawak ng pera. Buti na lang nakita ko na kumuha siya ng pera dun sa kaha. Paano ko nakalimutan yun? Di nagkagulo na. Sir Manuel, kung nandito po ako kanina kasama si Catalina, mapapaalala ko po yun sa kanya. Siguro palaging nangyayari yan ano. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa nakikita. Uulitin ko Teresa ha, mahigpit kong ipinagbabawal yung ganong gawain. Huwag mo kalimutan na ibahagi yan sa lahat ng staff natin. Ikaw ang supervisor dito, kaya dapat hindi ikaw ang unang sumusuway sa mga patakaran ko. Hindi ko naman po alam na… Magsilbing warning to sa inyo ha, Teresa. At siguraduhin mo na alam ni Catalina lahat ng mga patakaran natin dito. Ayoko nang mauulit to. Naiintindihan nyo? Opo, sir. Papadudot, mula noon nangyari ang insidenteng ito ay naging mainit ang mga mata ni Sir Manuel sa aming dalawa ni Teresa. Yun bang kinailangan namin na muling patunayan ang sarili namin sa kanya? Naging mahigpit din po lalo kay Teresa si Sir na lubos niyang ikinayamot. Dahil sa mga nangyari ay kapansin-pansin na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Teresa. Nasa punto na iniiwasan niya ako kapag nagkakasalubong kami sa tindahan. Kapag sumisenyas o kumakaway ako sa kanya kahit bahagyang ngiti ay hindi niya ipinapakita sa akin, Papadudot. Dinidedma lamang niya ako. Hindi na rin siya noon tumatabi sa akin para magkasabay na kumain tuwing tanghalian. Higit sa lahat ay iniiwasan na niya noon na tumingin sa mga mata ko na parang hindi kami magkakilala. May pinagawa sa amin noon sa trabaho at kaming dalawa ni Teresa ang inutusan dito. Ito ang naging pagkakataon ko, Papadudot, para makausap si Teresa ng masinsinan. Bagong items. Mag-shelving na tayo, Teresa. Ilalabas ko na mula sa kahon ng items. Iligpit na natin at i-display ang mga bagong produkto. Ang gaganda pala nitong mga panulat. Sari-sari ang makukulay na disenyo. Sigurado akong papatok to sa mga bata. Tignan mo, Teresa, oh. May naka-imprenta pa dito na usong cartoons ngayon. Ayaw mo bang tignan? Siguro hindi ka interesado. Saan to ilalagay? Ha? Ano, dyan lang. Kasama ng mga ballpen. Sige, Teresa. Tama bang pagkakalagay ko, Teresa? Nilagay ko ang mga lapis sa tabi ng mga ballpen. Ayos ba to? Ayos na yan. Ayusin ko na lang mamaya pag mag-isa na lang ako dito. Ako na lang mag-aayos, Teresa. Para hindi ka na mahirapan. Maganda na bang pagkakaayos ko sa mga lapis? Ay, ako na sabing bahala dyan eh. Pabukas na lang ng mga kahon. Sige, Teresa.
may gusto akong ikwento sa'yo, Teresa. Matatawa ka. Gusto mong pakinggan? Ay, parang hindi ka pa rin interesado. Ayan, tapos ko nang i-display ang mga kailangan. Ayos! Teresa, nagsishelving ka pa rin. Mukhang marami ka pang kailangang i-display ah. Gusto mo tulungan kita? Hindi na, kaya ko na to. Sige, ibabalik ko na lang ang mga sobrang items sa stockroom. Teresa, gusto mong isabay ko na yung mga gamit mo? Ano ba, Catalina? Ha? Bakit? May nasabi ba ako? Ang kulit mo kasi! Papansin ka masyado. Huwag ka nga. Gusto lang naman kitang tulungan. Pues hindi ko kailangan ng tulong mo. Ba't ba ang init ng ulo mo, Teresa? May nangyari ba? May kinaiinisan ka ba? Di ba halata? Hindi ko alam. Aba, isipin mo. Anong kinaiinisan mo? Hina naman ang kukote mo. Ispelingin ko na para sa'yo, ha? Hindi ano, kundi sino. Sino? Sinong pinanggigigilan mo? Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin makuha. Ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter C. Letter C? Wala naman tayong ibang katrabahong may pangalang nagsisimula sa letter C. Maliban sa… Teka. Oh, ano? Kilala mo na kung sino? Ako? Ako lang dito ang may pangalan na letter C nagsisimula. Tumpak! Nakuha mo! Ang tagal rumihistro, ha? Oo, ikaw ang problema ko, no? Bakit naman? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi mo na ba maalala? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapagalitan ni Sir Manuel. Sa tagal ko dito, ngayon lang ako pinag-initan ni Sir. Ngayon ko lang nakitang magalit siya. Tapos sa akin pa talaga niya binuntong yung irita niya at pagka-istrikto niya. Kaya eto, bawat kibot ko ngayon, minamanmanan pa rin niya. Kung tratuhin niya ako ngayon, kala mo hindi ako marunong sa trabaho ko eh. Hindi naman ako kagaya mo, no? Ito ba yung tungkol sa pagkuha ko ng barya sa ibang kaha? Yung pinagsabihan tayo parehas ni Sir dahil bawal pala yun? Teresa, hindi ko naman sinasadya yun eh. Huwag ka na magdahilan. Wala namang magagawa yung mga pagpapalusot mo eh. Basta tuwing nakikita kita, umiinit ang ulo ko. Ayoko nakikita ka o nakakasama ka. Kung pwede lang na huwag ka nang pumasok sa trabaho na to para hindi na kita makita ulit eh. Magiging masaya pa ako pag nangyari yun. Di ko naman gusto yung nangyari nun. Hindi ko naman alam na dahil sa ginawa ko ay magagalit si Sir Manuel, lalo na sa'yo. Teresa naman, intindihin mo rin naman ako. Kung alam ko lang na aabot sa puntong to, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Ikaw na nga ang tinuruan ko eh, ako pang dinamay mo sa sarili mong pagkukulang. Sino ka ba dito? Baguhan ka pa lang ah, gumawa ka na kagad ng eksena. Pinahamak mo pa ako. Ang sakit mo naman magsalita, Teresa. Nakakasakit ka na ha. Sana hindi ka na lang natanggap na magtrabaho dito. Pahamak ka talaga. Ayoko nang kausapin ka. Umalis ka na lang dito sa tindahan at huwag ka nang babalik pa. Maraming araw ang lumipas na ganito ang sitwasyon namin ni Teresa Papadudut. Malayo sa dati na maligaya ang samahan naming dalawa. Naging mabigat sa loob ko ang pagpasok sa trabaho araw-araw. Naging komplikado dahil sa sama ng loob na nararamdaman ni Teresa para sa akin. Naiilang ako noon kapag nagkikita kaming dalawa sa trabaho. Yung bang magkasama nga kami pero palagi siyang nagpapanggap na wala ako doon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay nagkaaway kami at hindi na magbabati. Pakiramdam ko ay meron akong kaaway na pilit kong kinasasalamuha dahil nasa iisang trabaho kami samantalang ayaw naman niya na nandun ako. Kapag nasa tindahan ako, Papa Dudut, ay ang bigat-bigat ng feeling ko dahil sa kanya. Hindi ko na alam noon ang gagawin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating sa punto na nahihirapan akong kumbinsihin ang sarili ko na pumasok pa sa trabaho. Dahil ito sa sitwasyon namin ni Teresa. Tuwing umaga ay hirap akong gisingin ang katawan ko na para bang labag sa akin na bumangon. Haharapin ko na naman kasi ang isang araw na kailangan kong pakisamahan si Teresa.
Sa isip ko noon kapag pumasok ako'y mararanasan kong muli ang malamig na pagtrato sa akin ni Teresa. Masakit sa kalooban ko ito, Papa Dudut. Madalas sa pag-uwi ko mula sa trabaho ay wala ko sa wisyo na nasasabayan ng pag-iyak ko bago matulog. Sumagi sa isip ko, Papa Dudut, na sumuko na lamang at maghanap ng ibang trabaho para hindi na muling makasalimuha pa ang isang taong ayaw naman po sa akin. Pero alam mo, Papa Dudut, may pakiramdam ako noon na ito'y pagtatampo lamang ni Teresa. May bahagi sa akin na naniniwalang lilipas din po ito. Naguguluhan ako noon paano nga ba re-resolbahin ang problema ko. Ang tanging ninanais ko lamang noon ay ang magkaayos kami ni Teresa at buong puso ko itong hinangad, Papa Dudut. Nagpasya ako na hindi maaaring magtagal ang ganitong sitwasyon naming dalawa. Nag-isip ako ng paraan upang maresolba ang aming pag-aaway, Papa Dudut. Magandang umaga po, Sir Manuel. Magandang umaga, Catalina. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi mong inuunahan yung shift mo. Lagi kang maaga kapag pumapasok. May iiwan lang sana ako sa loob ng office para po kay Teresa. Kay Teresa? Wala pa siya eh. Pero siguro maya-maya lang nandito na yon. Yun nga po, may sorpresa po kasi ako para sa kanya. Kaya sinadya ko pong dumating ng mas maaga ngayon para hindi niya ako maabutan. Yung sorpresa mo ba para sa kanya eh, yung hawak mo? Opo sir, iwan ko na lang po sa lamesa niya habang wala pa siya. Pwede ko pong puntahan yung pwesto niya? Oo naman. O sige, ilagay mo na sa pwesto ni Teresa yan. Banda ron sa bintana para madali niya makita yung mga bulaklak. Ngayon ko lang nalapitan ang pwesto ni Teresa. Ang ganda naman ng pagkakaayos niya sa mga nakadisplay sa lamesa niya. Iniwan ko na po yung regalo, Sir Manuel. Salamat po sa inyo. Nako, walang problema. O paano? Mauna na muna ako sa iyo ha. May mga asikasuhin pa kasi ako ngayong umaga. 8:00 na. Ayan na si Teresa, parating na siya. Papasok na siya sa loob ng office. Oh, ano to? Catalina, ano tong iniwan mo sa pwesto ko? Nagustuhan mo ba? Ba't ka nag-iwan ng isang kumpul ng mga bulaklak sa lamesa ko? Tuwing dumadaan ako sa office, lagi kong napapansin ang pwesto mo, Teresa. Sa ibabaw kasi ng lamesa mo, may paso na palaging may sariwang bulaklak. Tumatak na sa isip ko na mahilig ka sa mga bulaklak. Nitong nakaraan, nakita kong lantanay nasa paso mo. Kaya para mapalitan mo na to ng bago, naisipan kitang bigyan ng bulaklak. Bakit mo naman naisipang gawin yun? Di mo naman kailangan gawin to para sa akin, no? Tingin ko kasi matutuwa ka sa regalong to. Nagdala ka ng isang kumpol na puting orchids. Nagtataka lang ako kasi hindi ko naman naalalang may nasabi ako sa'yo. Paano mo nalaman na mahilig ako sa orchids? Talaga paborito mong klase ng bulaklak yun? Hindi ko alam yun. Nagkataon lang na yun ang dinala ko. Nagandahan lang ako sa kanila. Nakakaloka ka talaga. Nahihiya na tuloy ako sa pagtataray ko sa'yo. Ang salbahe ko sa'yo. Alam ko rin naman na hindi mo sinadya ang gulo pero ewan ko ba? Nadala kasi ako ng sama ng loob sa nangyari eh. Nako, naiintindihan kita Teresa. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, gumaan na ang pakiramdam mo. Kasi habang magkasama tayo sa iisang lugar, may pagkakataon para resolbahin ang anumang problemang namamagitan sa atin. Basta't gugustuhin, palaging may paraan. Hangad ko talagang magkaayos na tayo. Ganong kahalaga ang pagkakaibigan natin para sa'yo? Oo naman Teresa, ang saya mo kayang kasama. Sobrang namimiss ko na yung kulitan natin. Sabik na akong bumalik tayo sa dati nating pagsasama na puro tawanan lang. Bale, nagustuhan mo ba yung sorpresa ko para sa'yo? Hindi. Ha? Kala ko ba mahilig ka sa orchids? Hindi dahil doon. Baka akala mo lang kasi na okay na tayo. Hindi pa tayo bate, no? Bakit naman? May hindi ka pa sinasabi sa akin eh. Na ano? Yung kung saan ang galing itong mga niregalo mo sa akin ng mga bulaklak. Sang lupalop mo ba ito nadampot? Ang gaganda ah.
Papa Dudut, kinakatuwa kong sabihin sa iyo na mula noon ay nagbati na kami ni Teresa. Muli ay pinapansin na niya ako at nag-uusap na kami ng kagaya ng dati at nagbibiruan ulit kami na parang noong dati. Pinatawad niya ang pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Kinalimutan na namin ito at napalitan po ito ng puro masasayang alaala sa aming dalawa. Bumalik ang gana ko sa pagpasok sa trabaho dahil muling nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng tindahan. Nakita rin ng mga katrabaho namin ang pagbati namin ni Teresa at masaya sila para sa amin. Pakiramdam ko na mula noong nagbati uli kami ni Teresa ay naging mas close pa kami kesa sa dati. Mas nagkwekwento na siya sa akin ng mga personal na kaganapan sa buhay niya. Alam daw niyang mapagkakatiwalaan niya ako at ipinakilala pa niya sa akin ang kanyang naging nobyo. Sinong mag-aakalang mula sa pagtataray sa akin ni Teresa ay mauwi sa pag-i-invite niya sa akin sa kasal nilang dalawa. Siyempre Papa Dudut, hindi ko palalagpasin yon. Kasama mga katrabaho namin ay dumalo kami sa espesyal na okasyon ng matalik kong kaibigan na si Teresa, Papa Dudut. Sir Manuel! Catalina! Oh, kasama mo na pala lahat ng mga staff natin dito sa simbahan. Magandang umaga sa inyo ha. Magandang umaga. Kayo pong huli na dumating, sir. Di bale, hindi naman po bawal malate. Nakakahiya nga kay Teresa. Sobrang nalita ko. Maupo ho kayo, sir. Dito po oh. Bakante po dito. Salamat. Mukhang kanina pa nagsimula yung seremonya. Nakakahiya talaga kay Teresa. Pero pagpasok mo dito sa simbahan sasalubungin ka kaagad ng halimuyak na mga bulaklak. Napakabango. Ang bango-bango nga po dito eh. Ang garbo po ng mga display. Isang selebrasyon talaga. Pinuno nila ng mga bulaklak ang entrada, pati sa gitnang aisle at sa mga pasilyo. Ang alam ko kasi mahilig talaga si Teresa sa mga bulaklak. Sinabi niyo pa, sir. Yung office namin sa store, lalong gumaganda sa loob dahil sa mga dinadalang bulaklak ni Teresa. Ang elegante nila pagka naiayos mo na. Pansin ko na kapag stressed ako, titingin lang ako sa mga bulaklak na inayos niya. Unti-unti na akong kumakalma. Ganyan din po ako, sir. Iba po talaga ang nagagawa ng likha ng kalikasan para sa atin. Nakakagaan sa pakiramdam ang presensya ng mga halaman. Sangayon ako dyan. Balita ko, nagtampo daw sa'yo si Teresa dati Natatandaan ko, binigyan mo siya ng isang bouquet ng mga bulaklak. Yun yung sorpresa mo, di ba? Nung maaga kang pumasok nun minsan. Opo, sir. Kaya siguro nagkabati kayo ni Teresa. Akalain mo, nakatulong ang kalikasan sa pag-aayos niyong dalawa. Naimbitahan ka pa sa kasal niya. Malaking pasasalamat ko po na nagkabati kami ni Teresa. Alam niyo, sir, mahirap po kasi ang magkaroon ng alitan sa kahit na sino. Ginusto ko talagang magkaayos kaming dalawa. Buti na lang lumambot po ang puso niya sa tulong ng mga bulaklak na binigay ko sa kanya. Eto sasabihin ko sa'yo mula nung magkaayos kayo, hindi lang kayong dalawa ang nakahinga ulit ng maluwag noon. Pati kaming mga kasama ninyo. Nakakatuwa talaga na naisip mo na bigyan siya ng bulaklak. Nahuli mo yung kiliti ni Teresa. Siyempre, para peace ang lahat. Ayan na, you may kiss the bride na raw. Ayan na sina Teresa, palabas ng bagong kasal. Salubungin na natin sila sa bungad ng simbahan, sir. Alam mo sakto may dala akong kahon. Puno to ng konfeti. Aba, pinaghandaan niyo talaga ang kasal na to, Sir Manuel Ano pong laman nito? Ano to? Bale mga punit-punit ng papel to galing sa office. Basura na sana may silbi pa pala. Kaya dinala ko na. Pagdating ng bagong kasal, ibuhos natin to sa kanila. Yan, tama-tama. Palapit na sila dito. Okay, 1, 2, 3. Congratulations, Teresa! Teresa, congratulations sa inyong dalawa. Kasal na ako, guys! Ibabato ko na tong bouquet na hawak ko
Kung sinong sumalo nito, siyang susunod na ikakasal. Catalina, saluhin mo ha! Sige Teresa, ready na ako. Okay, 1, 2, 3! Ay! Oy, ano ba? Hindi mo nasalo, Catalina. Kanina napunta? Saan nga ba napunta ang bouquet? Ayun pala oh! Sir, na kay Sir Manuel! Tatahanin na yan, sir! Kayo na po ang susunod na ikakasal niyan, sir! Sana nga. Papadudot mula ng kinasal si Teresa ay hindi nagtagal ay nakahanap nga si Sir Manuel ng babaeng mamahalin. Balita ko ay nagkatuluyan si Sir Manuel at ang nakilala niya, Papadudot, at nagbuo sila ng pamilya. Sa katagalan ay nagkanya-kanyang landas kami ni Teresa. Pinagtuunan na namin ang sari-sarili naming pamilya. Ngunit sa matagal na panahon mula noon ay nanatili ang komunikasyon namin. Kapag may bakanting oras ay nagagawa naming mag-tsikahan sa telepono, nag-uusap na katulad lamang noong nasa trabaho pa kami. Sa ganitong paraan ay parang magkasama pa rin kami sa aming mga karanasan bilang mga nanay at sa pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi ko inakala noon na magiging ganito kalalim ang pagkakaibigan namin ni Teresa kahit minsan ay nagkalamat sa aming dalawa. Mula sa taus-pusong kagustuhan kong magkaayos kami ay nabiyayaan pa kami ng higit pa dito. Ang tunay na pagkakaibigan na panghabang buhay. Papadudot, totoo na ang mabuting pakikisama sa ating kapwa ay parang bulaklak na maaaring mamunga ng labis pa sa ating inaasahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko para sa programa ninyo. I love you all and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Catalina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4